Max POV Continuation of Flashback. Na makarating kami ni Kevin sa bahay, kumain na kami ng hapunan. Wala pa si tatay pero ayon kay Hazel, nasa inuman daw sa kumpare nito. Umuwi na raw kanina habang sinusundo si Kevin pero umalis din agad. Tahimik lang kaming kumakain. Di ako nagsasalita. Dahil wala naman akong sasabihin. Maging si nanay ay tahimik din. Ang ulam namin ay ginisang upo na may sardinas. Ate, tinatanong ni Kuya Warren kung tomboy ka raw ba talaga. Biglang saad ni Kevin nang patapos na kaming kumain. Nalukat ang mukha ko sa tanong ni Kevin. Bakit pati kapatid ko? Tinatanong niya. Alam mo, wag kang makikipagkaibigan sa lalaking yon. Dayo lang yun dito. Paano pala kung kidnapper yon at dukutin ka tapos ipagbili ang laman loob mo? Sige ka. Paranakot ko sa kapatid ko. Hindi dapat siya nakakipagkaibigan sa lalaking yon. Mamaya kung ano pang katarantaduhan ang ituro niya sa kapatid ko. Ate, mukha namang mayaman si Kuya Warren. Hindi ba sabi ni Aling Maring, anak si Kuya Warren ng boss niya sa Maynila. Ibig sabihin mayaman sila kaya hindi siya kidnapper. Tsaka maraming dito na babae sa amin na crush niya. Humahaba ang leeg nila nang malaman nila kaninang dumating si Kuya Warren. Pagkukwento naman ni Hazel. Tsaka binigyan niya kami ni Kevin ng chocolate na pasalubong. Pagbibida pa ng kapatid ko. Bakit naman niya kayo bibigyan? Galing ba siya ng abroad at may chocolates? Basta, iwasan niyong lalaking yon. Pagtatapos ko ng usapan at uminom ng tubig. Hindi ko gusto ang hilat siya na mayabang na yon. Isa pa, may kasalanan pa siya sa akin. Matapos namin kumain, ako na naghugas sa mga pinagkainan namin dahil si Hazel naman na ang nagluto. Bata pa lang naman, maalam na siya sa kusina dahil wala naman kaming katulong. Kaya mga bata pa lang kami, sanay na kami sa gawaing bahay. Kevin, maglinis ka na at kung may assignment ka, gawin mo na. Baka di ka na gumagawa ng assignment mo, ha? Paalala ko sa kapatid ko. Tapos ko na ate, maglilinis na lang ako ng katawan ko. Sagot nito at mabilis na pumasok sa kwarto naming magkakapatid. Magkakasama kami sa isang kwarton tatlo. Katatapos ko lang maghugas ng mga plato nang muling pumasok si tatay. May pagkain ba dyan? Biglang tanong nito at parang haring naupo sa harap ng mesa. Nakita kong tumayo si nanay mula sa ginagawa niya. Pinaganda niya ng plato at pagkain si tatay. Mukhang maaga tong umuwi. Wala pa yata tong 1 oras mula sa inuman nila. Gulay na naman. Lagi na lang tayong gulay reklamo ng amo ko. Kung sana binili niya kahit kalahating kilong karne ang pinapang-inom at sabong niya, hindi siya magrereklamo na gulay palaging ulam namin. Mabuti nga may ulam kami kahit papano at hindi kami nagdidildil ng asin. Yan lang kasi ang meron tayo. Tsaka nakakabusog naman yan. Mabuti nga may kita si Max kaya lang may pansaing tayo. Mahinahang saad ng ina ko. Umismed si tatay nang tumingin sa akin. Aba dapat lang na gumawa siya ng paraan. Hindi natin siya pinalaki para maging pamigat sa mamamahay na to. Magaspang na saad ng ama ko. May parang tumarak sa puso ko dahil sa sinabi niya. Sa aming dalawa tingin ko mas pabigat siya ngayon. Bukas, maglalaban ako ng manok. Kapag nanalo may masarap tayong ulam. Hindi ganitong gulay lang, nakakaumay na. Patuloy na reklamo ng ama ko. Humihingi ng pasensyang tumingin sa akin ng ina ko. Ngumiti na lang ako sa kanya at umalis na sa kusina. Iniwan ko silang dalawa. Bahala na si nanay na asikasuhin si tatay. Si nanay kasi hindi ko alam kung bakit nagagawa niyang tiisin si tatay sa kabila ng mga ginagawa nito. Baka hindi kasi ako makapagpigil at masagot ko siya. Mag-aaway na naman kami. Si tatay pa naman yung taong pakiramdam niya, palagi siyang tama at hindi nakikinig sa sasabihin ng iba, kaya nakikisawa rin makapagtalo sa kanya Napatingin ako sa dalawang kapatid ko na naghahanda ng matulog. Silang nakakaawa sa sitwasyon namin. May ama kaming hindi ginagawa ang responsibilidad. Huminga ako na malalim at kumuha ng damit sa plastic ng cabinet bago nagtungo sa banyo para maglinis ng katawan ko. Pagod ako sa biyahe kaya hindi ako naliligo sa gabi dahil baka mapasma ako. Pero naglilinis naman ako ng katawan dahil hindi ako pwedeng matulog ng amoy pawis at puro alikabok. Mabilis na rin akong humiga sa kama katabi ni Hazel. Pagod ako dahil hindi biro ang trabaho ko na madalas trabaho na isang lalaki kaya agad akong nakatulog.
Kinabukasan, maaga akong nagising. Agad akong nagsaing dahil kumakain ako ng almusal bago umalis. Nagising na rin si Hazel kaya pinagising ko sa kanya si Kevin dahil kailangan na nilang kumain at maghanda para sa pagpasok nila. Nagprito ako ng itlog at tuyo bilang ulam namin. Naggayat din ako ng kamatis. Habang naghahain ako, inaantok pang dumulog sa mesa si Kevin, habang si Nanay naman lumabas na rin siya ng kwarto. Tinimplahan ko na rin siya ng kape niya. Pasensya ka na sa tatay mo kagabi ha, alam mo naman yun, ganun lang talaga magsalita, saad ni Nanay sa akin. Napatingin ako sa mga kapatid ko na nag-aagahan. Okay lang po, sanay naman ako kay tatay. Kahit anong gawin ko parang wala lang sa kanya. Bakit nga ba siya ganun, Nay? Tanong ko sa aking ina. Pilit na ngumiti sa akin si Nanay pero hindi siya sumagot sa tanong ko. Lagi naman siyang di sumasagot kapag tatanungin ko siya. Kaya lagi na lang ako nagpapasensya ngunit malapit nang maubos ang pasensya ko. Nag-almusal na rin si Nanay. Di ko na talaga siya ginigising sa umaga dahil kailangan din niyang magpahinga. Maghapon siyang nagtatahi dito sa bahay at madalas sinahapo siya, kaya kami na ang gumagawa ng mga gawaing bahay para hindi siya mapagod na masyado. Ate, may baon na kami. Saad ni Hazel, nang bibigyan ko sana siya ng baon nang papasok na sila ni Kevin. Binigyan na kami ni Nanay? Ganun ba? Sige, ingat kayo. Bilin ko sa mga kapatid ko bago sila tuluyang lumabas ng bahay. Minsan, si Nanay talagang nagbibigay ng baon sa kapatid ko. Mas nakakatulong ko pa nga siya kaysa kay tatay dahil kahit may sakit siya, nagtatrabaho pa rin siya. Ako'y mabilis na ring naligo bago pumasok sa trabaho ko. Mabilis na ang kilos ko. Wala naman akong biyahe ng gulay ngayon, pero sabi ng amo ko may pipick upin kaming mga itlog sa isang farm mamayang 10:00. Sinuot ko ang crossbag at sombrero ko bago ko lumabas ng kwarto. May pera ka ba? Yon agad ang bungad sa akin ng tatay nang lumabas ako ng bahay. May maliit kaming balkonahe at nakaupo siya sa may gilid habang naghihimas ng manok niyang panlaban habang nagkakape. Wala po. Pagsinungaling ko sa kanya kahit na may 1,500 pa na nakatago sa cabinet ko. Di naman sa pinagdadamutan ko siya, pero may pinaglalaanan ako ng perang yon. Kilala ko siya. Kahit sabihin niyang hihiramin lang niya, hindi naman niya binabalik. Okay lang sana na hindi niya ibalik kung madami akong pera, pero pambayad ko yun ng kuryente at tubig namin. Kulang pa nga yun. Hindi na ito umimik. Sigurado naman ako, ipupusta lang naman niya sa manok niya ang perang tinatanong niya. Mabilis na akong sumakay sa tricycle para pumasok sa trabaho. Pagdating ko, hinihintay na ako. Agad na akong sumakay sa isang elf truck. Maghapon akong nagmaneho habang nagde-deliver kami ng mga itlog sa mga tindahan. Medyo nakakapagod ang pagmamaneho araw-araw, pero dahil wala naman akong choice, kailangan kong maghanap buhay. Kung hindi, magugutom kaming lahat. Kinahaponan, maaga akong umuwi. 4:00 pa lang nasa bahay na ako dahil mabilis kaming natapos sa mga dineliver namin. Pinayagan na ako umuwi ng boss ko dahil wala naman na akong gagawin. May kausap si Nanay na nagpapatahi sa kanya nang dumating ako. Wala pa mga kapatid ko kaya dumiretso ako sa kwarto para sana magpalit muna pero napakunot ako nang lumapit ako sa cabinet ko at makita kong medyo nakabukas ang isang drawer noon, gayong sinigurado kong nakasarado ng maayos yon kanina. Mabilis ko yung binuksan at napapikit ako ng mariin nang makita kong may kumalkal doon. Nagmamadali kong hinanap ang pinaglalagyan ko ng pera at parang gusto kong maiyak na makita kong wala na ang perang nakatago doon. Nanlambot ako bigla kaya napahawak ako sa cabinet. Parang sasabog ako sa inis. Inipon ko yon at isang tao lang maaaring maging sila rin. Siya lang naman na nagtanong sa akin kung may pera ako. Kaya pala hindi na siya ulit ng ulit. May ibang plano pala siya. Gustong tumula ng luha ko dahil sa ginawa ni tatay. Kinuha niya ang perang inipon ko. Masyado na siyang pahirap sa akin. Biglang bumigat ang dibdib ko. Naikuyam ko ang mga kamay ko. Gusto ko siyang sagurin ngayon pero hindi ko alam kung nasan siya. Napatingin ako sa bintana nang may marinig akong tumilaok na tandang. Nagtungo ako doon at tumingin sa likuran ng bahay namin. Nakita kong isang tandang na nakatali. Gumalaw ang mga panga ko habang nakatingin sa lintik na manok na yun. Kulay pula ang balahibo nun, habang may dilaw naman ang hinihimas-himas ni tatay kaninang umaga. Baka yon ang inilaban niya. Tumalim ang tingin ko sa manok. Kumukulo ang dugo ko sa may-ari nun, pero alam kong wala akong magagawa kapag si tatay ang tinanong ko.
Sigurado ko nagastos na niya ng pera, kaya alam ko na kung saan ako gaganti. Mabilis ako nagbihis ng damit ko at lumabas ng kwarto. Nakashort na lang ako abot hanggang tuhod at malaking t-shirt. Nakita ko nasa labas ng bahay namin si nanay sa may maliit na balkonahe. Nay, asan si tatay? Tanong ko sa ina ko. Lumingon siya sa akin. Umalis siya, mukhang nagsasabong dahil may dalang manok, sagot nito. Muli kong naikuyom ang mga kamao ko. Nagtungo ako sa kusina at mabilis na nag-init ng tubig sa kawali bago ko kinuhang isang kutsilyo. Saka ko humakbang patungo sa pintuan, papunta sa likod bahay. Itinaas ko ang kutsilong hawak ko bago ako napangisi sa tandang na nasa harapan ko. Naghanap muna ako ng pantaling straw bago ako lumapit sa manok. Madali ko yung nahuli dahil nakatali naman. Tumingin pa ako sa mga kapitbahay namin at mukhang wala namang nakakakita sa gagawin ko. Daig ko pa ang magnanakaw sa ginagawa ko ngayon ha. Nanggigigil ako nang mahawakan ko ng manok. Agad kong tinalian ang paa nito para hindi makapalag. Parang ang gusto ko yung ihampas sa puno ng mangga na nasa may gilid ng bahay hanggang sa mamatay. Pasensyahan tayo. Malaki ang kasalanan sa akin ng amo mo. Mabuti ka nga nabibilhan ng bahog pero kaming mga anak niya, wala siyang pakialam kahit magutom kami kaya ngayong gabi, sisiguraduhin kong mabubusog kami. Pagkausap ko pa sa manok habang hinihimas-himas ko ang ulo nun. Itinali ko ang nakataling paanan ng mga manok sa isang kahoy na nakabaon ng kalahati sa lupa sa may gilid ng bahay namin bago ko hinawakan ang ulo nito. Hindi ko kasi mahahawakan yun ng maayos dahil iisa lang ako kaya itinali ko. Walang pagdadalawang isip, ginilitan ko yun sa leeg. Napangisi ako habang pinapanood ko ang ginagawa ko. Pakiramdam ko nakabawi ako sa ginawa ni tatay sa pagkuha ng pera ko para lang ipangpusta sa sabong. Sigurado ako magwawala siya sa galit kapag nalaman niyang kinatay ko ang manok niya. Gusto ko lang iparamdam sa kanya ngayon ang nararamdaman ko nang kunin niya ang pera ko. Nang masigurong patay na ang manok, muli akong pumasok sa kusina. Agad na nilubyublon sa kumukulong tubig para mabilis matanggal ang mga balahibo. May divider naman mula kusina at sa pinagtatahian ni nanay, kaya hindi niya nakikita ang ginagawa ko. Abala rin siya sa pagtatahi kaya hindi niya alam kung anong ginagawa ko. Tahimik lang din ako. Alam ko kasing pagagalitan din niya ako kapag nalaman niya na uulamin na namin ngayon ang manok na nakatali ni tatay. Agad kong inalsa ng balahibo at tinadtad ang manok bago para adobohin. Ang balahibo naman nilagay ko sa isang plastic. Tinali ko yun at tinapon sa basurahan para hindi makita ni tatay. Mamaya, itatapon ko yun sa labasan kasama ng mga basura. Ate, manok ang ulam natin? Malaki ang ngiti ni Kevin nang malingonan ko siya. Nakapagbihis na siya. Abala ako sa ginagawa ko kaya hindi ko namalayan na nakarating na pala sila. Mabuti na lang naghahanda na ako ng rekado nang maabutan niya ako. Ngumiti ako sa kanya. Oo, kasi nagsasawa na raw si tatay sa gulay eh. Nakangiting saad ko. Yay! Masayang ngiti ng kapatid ko. Mukhang natuwa rin to nang malaman ang ulam namin. Sana matuwa rin si tatay sa ipapaulam ko sa kanya. Bandang 6:30 nang dumating si tatay kasama ng kanyang dalawang kumpare. Tinawag pa nito si Hazel para utusang bumili ng alak. Nagingit-ngit ako habang nakikinig lang at nasa sala. Nagkukunwaring walang naririnig. Pero sa totoo lang, gusto ko na siyang labasin at tanungin tungkol dun sa pera ko. Anong ulam natin? May pwede ba kaming mapulutan? Tanong ni tatay nang pumasok sa loob ng bahay. Mas lalong kumulo ang dugo ko sa tanong ni tatay. Talagang dito pa siya naghahanap ng pulutan sa bahay ha? Bakit di siya bumili sa labas? Total nasa kanya naman ang pera ko. Or kung wala silang pulutan, di wag na lang silang uminom. Hindi ba ang sabi ninyo magsasabong kayo? Nasaan ang panalo ninyong sana ay ulam natin? Pabalang na tanong ko sa kanya. Yon ang ipinagyayabang niya sa akin kagabi. Pero unang tingin ko pa lang sa kanya, alam ko ng sagot. Talo siya. Minalas nga, natalo. Nakasimangot na sagot nito. Mukhang mainit na naman ang ulo niya dahil talo. Kasama po ba ang pera ko sa natalo? Tanong ko sa kanya at nakita ko ang biglang galit sa mukha nito. Di ko na kasi talagang mapigilang manahimik sa ginawa niya. Kasalanan mo. Maayos ako nagtatanong sa'yo, nagdadamot ka. Kaya napilitan akong kunin na lang nang walang paalam. Paninisi pa niya sa akin. Napatayo ako. Tay naman,
Alam niyo namang pambayad ko yun sa kuryente, bakit niyo pinakialaman? Di na nga ako'y nakakapagbigay dito sa bahay, sana man lang, hindi rin niyo pinakailaman. Sana tayo kukuha ng pambayad ngayon? Namomroblema ang tanong ko sa kanya. Paano kapag naputulan kami ng kuryente, ng tubig? Hindi ba talaga niya yon iniisip? Inuuna na naman niya ang pagsasabong. Aba, nanunumbat ka? Baka nakakalimutan mo ako nagpalaki sa'yo. Pinalamon kita ng matagal na panahon tapos ngayon, kumita ka lang ng maliit na halaga. Akala mo kung sino ka na? Galit na saad nito. Paano kung nanalo ako? Madami sana tayong pera ngayon. Nagkataon lang na minalas ako kaya tigilan mo ako, Max. Dinuro niya ako. Makakatikim ka sa akin kapag hindi ka na nahimik. Buisit ka? Gilbert, tama na. Saway ni nanay kay tatay at hinila niya ito palayo sa akin. Bakit mo naman pinakailaman ng pera ng anak natin? Gilbert naman. Ikaw ang manahimik, Carol, dahil alam mo kung anong pananahimik ang ginagawa ko, kaya tumigil ka. Tandaan mo, kung hindi ako nanahimik, matagal nang wala sa poder natin ang batang yan. Mariing saad ni tatay na may halong pagbabanta. Nakita ko naman ang pamumutla ng ina ko, habang ako ay naguguluhan sa sinabi ni tatay. Anong ibig ninyong sabihin? Ngunit hindi na ako pinansin pa ni tatay at bumaling siya kay nanay. Ipaghanda mo kami ng pulutan. Nasa labas sa mga kaibigan ko, mag-iinom kami. Utos niya pa kay nanay bago muling lumabas ng bahay. Mabilis namang sumunod ang ina ko. Nagtungo siya sa kusina at pagbalik niya, may dala na siyang adobo na niluto ko kanina. Hindi ko mapigilang mapangisi habang nakikita ko ang dala ni nanay. Sigurado akong magwawala si tatay kapag nalaman niyang ginawa ko, pero wala na akong pakialam. Gusto ko lang makaganti sa lahat ng pinagagagawa niya. Gaya na lang ngayon, kinuha niyang pera ko, pinatalo sa sabong at pagdating ng bahay, mag-iinom pa. Ano bang klaseng ama siya? Imbes makatulong, mas pahirap pa siya. Naupo ako sa sofa na nasa may pintuan namin. Bukas ang bintana sa uluhan ko kaya rinig kong usapan mula sa labas. Wow, adobo! Mukhang bumili ng karning manok ang anak mo ah. Minsan, kailangan lang talagang magparinig sa kanya. Malakas na saad ni tatay na sa tingin ko ay si nanay ang kausap niya. Bakit? Hindi ba siya bumibili kapag di ka nagpaparinig? Rinig kong tanong ng isang kasama niya. Si Mang Istoy at Mang Junjun lang naman ang kainuman niya, mga kapitbahay namin. Hindi, may pagkamadamot kasi ang si Max. Lihim kong naikuyom ang mga kamay ko nang marinig ang sinabi ni tatay. Napatingin sa akin si nanay na muling pumasok sa loob ng bahay at nakita ko siyang umiling. Hindi ako madamot. May ibang pinaglalaanan lang ako ng pera lalo na't ako ang sumasalo sa halos lahat ng gastusin dito sa bahay. Teka, hindi ba yan yung Manila Boy? Tawagin mo nga Istoy at aalokin natin ng inom. Baka hindi yan sanay sa bilog. Dagdag pa ni tatay. Warren, inom ka muna. Pasigaw na yaya naman ni Mang Istoy. Tumayo na ako sa kinaupuan ko. Tinawag ang mga kapatid kong nasa kwarto namin at gumagawa ng assignment nila. Kumain na muna tayo, mamaya nyo na ipagpatuloy yan, saad ko sa kanila. Mabilis naman tumayo sina Hazel at Kevin para kumain. Naabutan naman namin si nanay na nag-haay na sa mesa. Sabay-sabay kaming kumain na apat habang si tatay nagiinom sa labas. Malakas ang tawanan nila ng mga kainuman niya. Sana, laging ganitong ulam natin. Masayang saad ni Kevin. Hindi pwede yon dahil huling tinali na ni tatay ang kinatay ko. Anak, may dala ka bang manok kanina? Hindi ko napansin. Saad ni nanay sa akin. Tsaka bakit parang native to, hindi 45 days na nabibili sa palengke? Malasa. Yung buhay pa po kasi ang nabili ko. Hindi lang niyo nakita kanina dahil nilagay ko sa likod bahay bago pa ako pumasok. Pagsisinungaling ko sa kanya. Nasa loob naman siya ng bahay at may kausap nang dumating ako, kaya hindi niya napansin kunwari kung sakali. Matapos namin kumain, ako na naghugas ng pinggan. Madami pang natirang ulam para sa tingin ko, mauubos din to mamaya dahil nag-iinom ang ama ko. Kaya bago pa man siya humingi, nilagay ko na yun sa isang bowl at dinala sa labas. Nakita kong apat na silang nagiinom. Kasama na nila si Warren na malaki ang ngisi sa akin na makita ko. Pulutan pa po, saad ko at inilagay ang adobong manok sa gitna ng mesa nila. Kunwari nagbabait-baitan ako, pero gusto ko lang makita ang nasasarapang mukha ni tatay habang kumakain siya ng pulutan na hindi niya alam manok na pala niya. Salamat Max, pasasalamat sa akin ni Mang Junjun.
Masarap tong niluto mong adobo. Malasa yung manok. Saad ni tatay. Kung ganito lagi sanang inihahain mo, hindi ako mauumay sa gulay. Pakiramdam ko baka na ako dahil palaging gulay ang kinakain natin. Reklamo pa sa akin ni tatay. Talaga po? Masarap? Nakangiting sagot ko. Hindi pinansin ang mga reklamo niya. Mukhang sarap na sarap siya sa adobong manok na kinakain niya ngayon. Wala siyang kaalam-alam na yon ang panabong niya na nakatali sa likod bahay. Oo, masarap, Max. Sagot ni Warren kahit di naman siya ang tinatanong ko, kaya inirapan ko siya. Hoy, bata, may asawa ka na ba? Biglang tanong ni tatay kay Warren. Umiling naman si Warren. Iiwan ko na sana sila nang pigilan ako ni tatay. Hinila niya ako sa lilayan ng damit kong mahaba kaya napatingin ulit ako sa kanya. Kung single ka, ligaw mo lang tong si Max. Gawin mong straight na babae. Nakita mo naman, masarap tong niluto niya. Hindi ka nalugi. Pagayabang ni tatay bigla pero di ko maiwasang mainis sa sinabi niya. Parang binubugaw pa niya ako kay Warren. Kung siya lang din na magiging jowa ko, magpapakatomboy na lang ako. Tsaka para mawala na ang malas sa bahay namin. Dagdag pa nga ni tatay. Nakikinig na lang ako sa sinasabi ni tatay, pero bumabaon sa dibdib ko ang bawat salitang binibitawan niya. Malas? Mukha ng swerte kayo dahil may anak kayong gaya niya, sagot ni Warren at tumingin sa akin. Nakita ko ang paggalaw ng panga niya nang tumingin siyang muli sa ama ko, pero bigla ulit siyang ngumiti. Umismid naman si tatay. Mula nang dumating siya sa buhay namin, nagkandaletsi-letsi na ang lahat. Kaya asawahin mo na para bumalik ng swerte namin. Mayaman ka, hindi ba? Boss daw ni Maring ang ama mo. Panigurado marami kayong pera, kaya sa'yo na si Max. Pamimigay sa akin ni tatay na para bang isa lang akong laruan. Hindi ko po yung tatanggihan kung sakali, pero hindi po kaya ako masapak ni Max? Nag-aalalang tanong ni Warren, pero napakalaki naman ng ngising ng bisit siya. Hindi lang sapak ang aabutin mo sa akin. Baka ikaw nang susunod kong gilitan sa leeg. Matabang na sagot ko. Bumaling ako kay tatay. Mag-inom na lang po kayo. Enjoy ninyong pulutan. Minsan lang yan. May laman na saad ko. Umismid naman sa akin si tatay. Ang daming arte. Matalas talagang dila ng batang yan. Narinig kong saad ni tatay nang tumalikod ako. Halatang hindi sa amin ni Carol nagmana. Hindi talaga ako magmamana sa kanya. Di naman ako irresponsableng tao kagaya niya. Hindi rin ako gaya ni nanay na kaya siyang pagtiisan. Siguro, kung ako nasa posisyon ng nanay ko ngayon, matagal ko nang nilayasan si tatay. Pagpasensyahan mo na pare. Ikaw kasi lagi mong pinapagalitan si Max. Mag-inom na lang tayo. Awat dimang istoy dito. Napakagandang bata niyang anak mo. Sayang nga lang at mukhang babae din ang gusto. Kahit nga itong si Warren na mukhang matinik sa babae, hindi uubra dyan kay Max. Swerte mo, may anak kang maganda na, masipag pa. Dinig ko pang sa adi mang Junjun. Alam niyo naman kung bakit ayaw ko sa kanya. Hindi naman niya yun kasalanan. Hindi ko na pinansin pa ang usapan nila at nagtungo na ako sa kusina para maghugas ng mga pinagkainan namin. Madami na ako naipon na sama ng loob para sa ama ko. Hindi ko alam kung deserve ko ba talaga ang lahat pero wala naman na akong magagawa. Mukhang hanggang gayon kasi, di pa rin niya ako napapatawad. Mapait nang umiti ako bago nagpatuloy sa paghuhugas ng mga plato habang nagiinuman sila sa labas. At sarap na sarap sila sa pulutan nila. Narinig ko pa rin na malalakas na boses nila mula sa labas pero di ko na pinapansin. Si nanay nagpapahinga na rin dahil mukhang hahapunin na naman. Bawal talaga siyang mapagod ng sobra dahil mahina na ang katawan niya. Matapos ko maghugas, muntik pa akong mapatalon sa gulat na makita ko si Warren sa may pintuan patungo sa kusina at nakatingin sa akin. Anong ginagawa mo rito? Tanong ko sa kanya. Itinaas niya ang pitcher na wala nang lamang tubig. Tinuro ko sa kanya ang jug kung saan siya pwedeng kumuha ng tubig. Lalampasan ko na sana siya nang hawakan niya ang braso ko. Napansin kong medyo namumula na ang pisngi niya. Mukhang hindi siya sanay uminom nang iniinom nila ngayon. Ako naman kasi taka kung bakit nakikipag-inuman siya kina tatay. Sanay sa sunog baga ang mga yon, pero ano ba naman ang pakialam ko sa kanya? Ginusto niya yan, kaya bahala siya. Galit ka ba sa akin? Matalim na tumingin ako sa kanya. Nagtanong pa talaga siya, hindi pa ba halata? Dapat ba ako matawa sa ginawa mong pambabastos sa akin? Matalim ang tanong ko sa kanya. May kasalanan ka pa sa akin, kaya kung ayaw mong maputol yung kamay mo, bitawan mo ko.
Maangas na utos ko sa kanya at talagang siga akong tumingin sa kanya habang nagbabanta ang mga mata ko. Gusto ko siyang bugbugin ngayon pero wala ako sa mood. Parang napagod akong bigla. Stress ako dahil nag-iisip ako kung saan ako kukuha ngayon ng perang ipapalit sa kinuha ni tatay nang walang paalam. Hindi ba tayo pwedeng maging magkaibigan? Tanong niya sa akin. Kaibigan? Matapos mo kung halikang demonyo ka, hindi ko kailangan ng kaibigang bakla. Mapang-insultong sagot ko sa kanya. Bakla? Kita ko ang pagsalubong ng mga kilay niya dahil sa sinabi ko. Bakit kung straight ka ba hahalikan mo ko? Hindi tayo talo. Gigil pa rin saad ko. Hindi ko alam kung ano nakakatawa para tumawa siya. You're cute. Barahas ko siyang itinulak. Cute? Ginawa pa akong aso ng lintik na ito ah. Tantanan mo ko. Kung yung mga babae sa kanto na uuto mo, ibahin mo ko. Hindi ako babae. Matigas na paalala ko sa kanya. Tsaka pwede ba wag kang feeling close? Kapag kinulit mo pa ako, ipapabugbog na talaga kita sa tropa ko. Huling pagbabanta ko sa kanya. Kapag sinabi ko kina Popoy na bugbugin siya, sigurado ko gagawin ng mga yon. Lalo na't dahil lang naman siya kung tutuusin dito. Kilala lang siya dito sa amin kahit madalang naman siyang magpunta dito dahil gwapo daw siya, sabi ng mga babaeng malalabo ang mga mata. Lasing na yata ako. Kinikilig ako kapag nakikita kong umuusok ang ilong mo, Max. Gumaganda ka lalo sa paningin ko. Nakangising saad nito. Hinila ko ang tenga niya at napaaray ito. Max, masakit. Daing niya habang hila-hila ko ang tenga niya. Nakayuko na ito ng todo. Isang pambubwisit pa, gigilitan na kita. Magagaya ka sa pulutan niyo ngayon. Ani ko bago pinakawalan ang tenga niya. Napahawak naman siya sa nasaktang tenga. Binondol ko pa na malakas ang balikat niya bago ko siya nilampasan. Nang pumasok ako sa kwarto namin magkakapatid, tulog na si Kevin habang si Hazel naman, inayos pa ang mga gamit niya sa school. May pasok pa sila bukas kaya maaga talaga silang matulog palagi. Kamusta ang pag-aaral mo? Tanong ko sa kapatid ko. Okay naman ate. Sa tingin ko nga kasama ko sa ranking ngayong quarter. Proud na sagot niya, kaya napangiti ako sa kanya. Gusto ko ring mag-aral. Gusto ko ring makapagtapos pero kapag nag-aral ako ngayon, mapapahinto sila ni Kevin dahil walang susuporta sa kanila. Kaya akong huminto kahit sana malapit na akong makapagtapos. Nakahiga na kami pero hindi pa rin ako makatulog. Alam kong maaaring magkagulo bukas dahil sa ginawa ko ngayon. Pero bahala na. Naubos na kasi ang pasensya ko kay tatay. Palagi na lang siyang ganon. Di pa naman madaling kumita ng pera pero siya, napakadali niyang lustayin iyon para bang wala siyang pamilya. Kahit medyo maingay sa labas dahil sa lakas ng usapan ng mga nagiinom, nakatulog pa rin ako. Maaga akong nagising kinabukasan, gaya ng dati maaga akong nagluto. Nakita ko pa ang mga nakatambak na hugasin. Sigurado ko na ito ang mga ginamit sa pag-iinom kagabi. Napalingon ako na maramdaman kong may tao sa likuran ko. Hindi ka na sana gumigising ng maaga. Kaya ko naman na yan. Tsaka maaga rin naman gumigising si Hazel. Saad ni nanay sa akin. Lumapit siya sa mesa at naglagay ng mga plato doon. Okay lang po, sanay naman ako. Simpleng sagot ko sa kanya. Lumapit siya sa akin. Pasensya ka na kung nararanasan mo ang mga nararanasan mo ngayon. Hindi dapat ganito eh. Hindi ka dapat nagpapakahirap para buhayin ang pamilya natin. Pasensya ka na kung nagkasakit ako. Malungkot na saad ni nanay. Huwag yun akong isipin yon. Ayokong magdrama kami ng ganito kaaga. 5:30 pa lang. Alam mo naman kung bakit nagkagano ng tatay mo. Mahinang saad ni nanay. Bigla akong umiwas ang tingin sa kanya. Bakit kahit di niya sabihin ng direkta, ako ang sinisisi niya? Matagal ng panahon na nangyari yon. Pero kung sa bagay kahit ako, hindi ko pa rin napapatawad ang sarili ko. Kasalanan ko ang nangyari kaya nga nagkakaganito kami. May namatay ng dahil sa akin, kaya nga pinagbabayaran ko yun ngayon. Hindi na ako umimik at nagpatulin lang ako sa pagsasangag ng kanin. Nagising naman na mga kapatid ko at si Hazel na ang timpla ng Milo para sa kanilang dalawa ni Kevin. Sabay-sabay kaming kumain ng almusal na magkakapatid. Pagkatapos mabilis na silang naganda para pumasok. Eksaktong 6:30 papasok na ang mga kapatid ko dahil 7 ang time nila. Ako naman sanang maliligo na pero papunta pa lang ako sa banyo namin nang marinig ko ang malakas na sigaw ni tatay. Nasaan ang manok ko? Carol, nakita mo bang manok ko?
Malakas sa sigaw niya habang pumapasok ng bahay galing sa likod. Humahangos naman na lumapit si nanay dito. Ha? Hindi. Bakit ano nangyari? Nawawala ang tandang na nakatali sa likod. Hindi mo ba nakita na may kumuha? Ano bang silbi niyo dito sa bahay kung hindi niyo namamalayan na may nagnanakaw na pala? Galit na saad ni tatay. Kulang na lang lumabas ang mga litid sa leeg niya habang nanilisik pa ang mga matang nakatingin kay nanay. Nandyan pa yun kahapon. Inosenteng saad naman ng ina ko. Napatingin sa akin si tatay. Ikaw, hindi mo ba nakita ang panabong ko? Tanong niya sa akin. Wala po akong alam. Straight na sagot ko sa kanya. Sanay naman na ako magsinungaling, kaya di na ako kinakabahan kahit galit na ang ama ko. Sigurado ka? Biglang kumunot ang noo nito na parang may naalala. Yung pulutan namin kagabi. Mabilis siyang humakbang papalapit sa akin. Hinawakan ang kwelo ng t-shirt na suot ko. Huwag mong sabihin na yung pinulutan namin ay ang panabong ko. Galit na tatanong sa akin ni tatay. Parang gusto niya na akong sapakin kahit hindi pa ako nakakasagot. Inawat naman kami ni nanay at inalis niya ang pagkakahawak ni tatay sa akin. Ano ka ba naman, Gilbert? Baka naman nakaalpas lang. Pagbibintangan mo na agad si Max? Pagtatanggol sa akin ni nanay. Masama ang tingin sa akin ni tatay at mulitang lumabas ng bahay. Wala naman siyang pruweba kaya hindi niya ako pwedeng pagbintangan kahit na ako naman talaga ang salarin. Nagkibit balikat ako at nagtungo na sa banyo para maligo. Dala ko na ang mga damit kong bihisan. Mabilis nang naman akong naligo at naghanda na sa pagpasok ko. Paglabas kong muli ng kwarto ko para pumasok na sa trabaho, muli ring pumasok sa loob ng bahay si tatay. Kung kanina galit ito ngayon parang papatay na siya. Dala niya na ang tali ng manok at ang plastic bag kung saan nakalagay mga balahibo ng manok na nakalimutan kong itapon kagabi. Napapikit na lang ako. Bakit ba nakalimutan ko ang bagay na yon? Nanlaki ang mata ng ina ko at napatingin sa akin. Mabilis naman si tatay na lumapit sa akin at itatali sana sa leg ko ang panali ng manok pero nakaiwas agad ako. Nahawakan naman siya ni nanay. Bitawan mo ako, Carol. Ginilitan ng batang yan ang panabong ko. Siya ang gigilitan ko ngayon. Nagwawalang saad ni tatay. Nasa may pintuan naman ako tanda ng tumakbo kung sakaling ang habulin niya ako. Bakit nagagalit kayo? Sarap na sarap naman kayo habang namumulutan kagabi. Tanong ko sa kanya. Mas lalo pang nanggalaiti si tatay sa sinabi ko at malakas na tinabag niya si nanay para lapitan ako. Parang gusto niyang itali sa leg ko ang tali ng manok na hawak niya. Max, takbo! Narinig kong sigaw ni nanay at mabilis akong tumakbo palabas ng bahay para iligtas ang aking buhay sa nanggagalaiti sa galit kong tatay. End of flashback.